The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. The shepherds went in haste to Bethlehem and found Mary and Joseph and the infant lying in the manger. When they saw this, they made known the message that had been told them about this child. All who heard it were amazed by what had been told them by the shepherds. And Mary kept all these things, reflecting on them in her heart. Then the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen. When the 8 days were completed for his circumcision, he was named Jesus, the name given him by the angel before he was conceived in her womb. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Tinatanong ko si Father Johnny kung siya na mag-homily. Sabi niya, bukas na lang daw siya. Masaya po tayo na kasama pa rin natin ang namumunong general ng ating hukbong katihan, Lieutenant General Roy M. Galido, Ma'am Rina Micaela at ang kanilang pamilya. Narito rin po ang Vice Commander ng Philippine Army, Major General Yodovic B. Ginid, Ma'am Emeline Carmela at ang kanilang pamilya, ang Chief of Staff ng Philippine Army, Major General Potenciano C. Camba, bagamat hindi ko nakita ang ating mayor dito sa kampo. Narito po ang kanyang Deputy, Colonel Richard T. Rufy, and Ma'am Maricar. Marami ding mga senior officers, fellow officers na narito. Ang Sergeant Major ng Philippine Army, Chief Master Sergeant Rogelio P. Kaakbay, ang ating choir ngayon ay mga sundalo rin, mga kapwa mananampalataya, mga kapatid kay Kristo, magandang gabi po sa inyong lahat. Marami tayong pagdiriwang nitong nakaraang mga araw kaugnay ng Pasko at masaya o kakaiba talaga ang Christmas, masarap at masaya. Marami siguro ang bumigat o lalong bumigat katulad ko. Kailan ba magtatapos ang Yuletide season o Christmas season? Sa liturhiya po o calendar ng liturgy, ang Christmas sana ay magtatapos sa Epiphany. At ito yung noon, ang tawag dito ay Three Kings.
Pero hindi na tinatawag na Three Kings ngayon, kundi Epiphany. At para sa taong na 2024, nitong January 7 ang Epiphany. Pero sa Pilipinas, may extension pa rin itong Yuletide season dahil sa third Sunday ng January ay kapistahan ng Santo Niño. So tungkol pa rin sa batang Kristo. So mahaba-haba ang ating pagdiriwang dito sa Pilipinas. Iisa lang ang dahilan ng ating pagdiriwang sa Kapaskuhan. At ito ang kaligtasan na dulot ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito ay isang matinding manifestation ng kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagkakatawang tao, sa pamamagitan ni Jesus. Ang sabi ko matindi kasi hindi naman nagkulang ang Diyos ng kanyang pagpapadama, ng kanyang pagmamahal sa tao o sa atin. Kahit pa bago ang kanyang pagkakatawang tao, naging katulad natin. Ang Diyos sa pamamagitan ni Jesus, naging isang katulad natin upang madali natin siyang masundan, madali natin siyang matularan, at maging halimbawa ng ating pamumuhay bilang isang anak ng Diyos. Naniniwala po akong hindi marating ng ating hukbong katihan ang kanyang magandang kalagayan ngayon kung hindi sa love manifestation ng ating Diyos, ng ating Panginoon sa pamamagitan ng maraming mga nauna sa atin. At patuloy pa rin ito sa pamamagitan ng marami sa atin at sana ay patuloy na mangyari ito. So nagkatawang tao ang Diyos para sa atin. At nangyari ito sa pamamagitan ni Maria. Ngunit kinakailangang paghandaan ang kanyang pagdating sa pamamagitan ni Juan Bautista. Bagamat ang kasulatan sa Old Testament ay tungkol sa paghahanda sa pagdating na ito. At naisilang ang anak ng Diyos sa sabsaban, katulad na nabanggit natin nung midnight ng Christmas. Ito ay upang ituro tayo doon sa batang nasa sabsaban bilang ating bukal ng tunay na lakas. He is our sustenance. He is the bread of life. Ang unang araw po ng taon ay pinagdiriwang ng simbahan bilang solemnidad ng banal na pagkaina ni Maria. Solemnity of the Holy Motherhood of the Blessed Virgin Mary. At itinuturing din ang unang araw ng taon bilang pandaigdigang araw ng panalangin para sa kapayapaan. Kaya tatlo ang ating ipinagdiriwang sa unang araw ng taon, ang banal na pagkaina ni Maria, ang pandaigdigang araw ng panalangin para sa kapayapaan, at ang bagong taon. Anuman ang misyon na meron tayo sa buhay, meron tayong common mission bilang mga Kristiyano. At ito ay para sa kapayapaan. Ang kapayapaan ay kaligtasan. Si Kristo ang prinsipe ng kapayapaan. Siya ang ating tagapagligtas. Siya ang ating kaligtasan. Ito po
ang mensahe ng bagong taon. Ito ang misyon ng simbahan. Ito po ang misyon ng bawat isa sa atin. Ito nga rin ang dahilan kung bakit tayo nagsasakripisyo, kung bakit tayo nasa ibang lugar, lalo na sa mga kasundaluhan, kung saan-saan naa-assign. It is not accidental, pero dahil meron tayong misyon. Ito rin ang dahilan kung bakit nasa ibang kultura tayo. Kaya sa kampo, hindi dahil tayo ay civilian o retired na tayo ay excuse o exempted. Hindi po. Hindi kayo excuse dahil kayo rin ay mga Kristiyano. Ang Panginoong Hesukristo at ang ating pananampalataya ang ating pundasyon. Kaya masasabi natin kung mahal mo siya, kung mahal mo ang Panginoon, mahal mo rin ako. Kung mahal mo ang Panginoon, mahal mo rin ang mahal niya. Kaya palagay ko, mahal naman tayong lahat. Kaya pwede niyong sabihin sa katabi ninyo, I love you. Yung iba nagkaroon na ng pagkakataon pa sa magsabing, I love you. Kung mahal mo ang Panginoon, mahal mo rin ang iyong trabaho dahil ito ay paglilingkod para sa mahal niya. At napakaganda kung ang mga ginagawa natin ay inspired ng ating pagmamahal sa Panginoon. Ang solemnidad po ng banal na pagkaina ng Blessed Virgin Mary at bagong taon ay nagpapaalala sa atin ng ating responsibilidad na ito. Huwag sana nating makalimutan na ang kanyang motherhood ay dahil sa pagbigay niya ng kanyang oo sa kalooban ng Diyos. Nung sinabihan siya ng anghel, ang sabi niya, opo, mangyari ang nais ng Diyos. Dahil sa kanyang oo, siya ang unang tumanggap kay Kristo. Kaya maituring natin siyang unang alagad ni Kristo. Kaya yung title niya na Model of Discipleship. Dahil si Maria ang unang alagad ni Kristo. Siya ang unang tumanggap sa Kanya. Kaya siya ay nagkatawang tao. Kaya ang kanyang motherhood ay secondary lamang sa kanyang pagiging unang alagad at model of discipleship. Ang ating pagkakristyano ay pagbibigay din ng ating oo sa kalooban ng Diyos. Hindi lang tayo tagadala o tagahatid ng mensahe ng kapayapaan o instrumento ng kapayapaan, kundi tayo mismo ang mensahe ng kapayapaan. Kaya po, pwede natin matanong, tayo nga ba ay halimbawa ng kapayapaan o instrumento ng kapayapaan sa ating pamilya, sa ating trabaho, sa ating mga kasamahan, at para sa ating bayan? Dito po tayo inaasahan na magkaisa at kumilos. Blessed New Year 2024 po sa inyong lahat.